Literal na galing sa Bicol ang motorsiklong ito, Repa, pero huwag kang magtaka dahil ito'y binyahe via Lalamove. Nag-overheat po ba? Hindi nga dahil sinakay ito sa Lalamove. Obserbahan natin ang kanyang radiator dahil bakit umuusok ito na parang pug machine at may kakaibang movement ang water. Bang, circulation ang ganda oh! Wait lang tayo ng bahagya, tingnan natin talaga ang movement dahil hindi naman ito nere-rev. Hinahayaan lang nating uminit ang makina. Dali natin bagyo, tingnan natin kung mag-overheat sama pa ako. Ayoko dahil tag-ulan na at isa pa gusto na nang may kanyang makuha ang kanyang motorsiklo, Repa. Hindi nga po, sama nga tayo, titingnan natin kung mag-overheat eh. Hindi nga pwede dahil uuwi pa ng Bicol ang may kanya ng motorsiklong ito. Ano yun, north to south? Boss, nire-rev boss, hindi naman ganyan ang tamang pag-rev niyan. Heto na siya ngayon. Hiwa-hiwalay na nga pala nung pinadala sa atin ang motorsiklo mula Bicol, Repa, at andito tayo ngayon sa Kalikutista Laboratory Main sa Google Map. Pakita ko sa inyo ng bahagya ang itsura ng kanyang makina. Ganto ang status ng kanyang makina, parang si Optimus Prime. Umiwalay ang kalahati ng kanyang bituka. Ayan, hiwa-hiwalay na nang dumating. At nagtataka naman kami parang may dalang puzzle ang may kanya na motorsiklong ito. Ayan nangat na iwan pa ang pin at nawawala ang piston nito. Try nating hanapin yung ibang parte, baka nandito sa ilalim. Ayan oh, dikit na dikit, halatang walang oil sa loob. Kaya siguro naubusan ng oil dahil nabasag ang kanyang makina. Hindi niya siguro napansin na tumutulo na ito, Repa. Lahat ng pyesa ang pwedeng ibalik at pwede pang pakinabangan ating ibabalik. Subalit ang balbulang ito ay kinulani ng kilikili ni Master ay ayaw pa rin lumapat ng balbula doon sa valve seat. Ayan o, yung ibang parte maputi, yung ibang part maitim. Parang singit na di naaarawan pero malagim. Isinalang na nga natin sa barena para makita natin kung talagang bengkong ang kanyang balbula. At confirm, bengkong nga kaya ayaw maglapat ng labi neto sa valve seat. Eto't naibalik na nga ang crankshell na ating pinamachine shop. Subalit medyo nag-enjoy ata yung nagtapal dahil lumiit ang butas dito sa dowel banda. Counting grind lang yan at isasalpak na natin, Repa. Syempre wag nating kalimutan ang OLIN. Ito yung punto na dapat hindi ka pasmado dahil pag sumablay ka magli-leak ito. Tamang valve lapping na si Master at naka-smile siya ng bahagya. Gayun din ang ating makina ay nalinis na rin, Repa. Isasalya na ito kapag nakompleto na natin at wala nang abirya. Ito nga pala ang itsura ng ilalim na ating pinatapalan sa machine shop. At medyo tagilid pa ng konti, grind pa tayo. Napudpud kasi ang panghasa natin kanina. Almost 50% ng buo, subalit may problema tayo, nawawala ang kanyang decompression. Kailangan natin to dahil importante yan during starting. Yan kasi ang tutulong para maging malambot ang kanyang starting. Hanapin natin ang decompression saan kaya napunta. Habang ginagalugad natin ang pyesa, meron tayong nakitang ebidensya. Bakit may nakatagong cellphone dito sa compartment niya? Nandito rin pala nakahalo ang basag na piston, subalit wala talaga yung hinahanap namin na decompression. Buo na ang kanyang motorsiklo. Ang nakakapagtaka dito, bakit maraming sumobrang tornilyo? Hindi tuloy natin malaman kung tayo ang nagkulang o sumobra ang lagay nila ng tornilyo dito, Repa. At nang mapaandar na nga, ang naganap naman ay bumulwak ang kanyang coolant dahil nga kupi-kupi na ang mga cooling pins ng kanyang radiator. Maganda kasi ang kalsada mula sa Quezon papasok ng Bicol, Repa. When? Hindi nga. Possible ang naganap dito ay nakalug-kalog, bumangga sa mga metal parts o sa mga ibang pyesa na kasama sa lalagyan. Nagtunog pera habang bumabangga sa isa't isa, kung kaya't eto na nga ang naganap. Parang nag-overheat dahil hindi talaga bumababa ng maayos ang kanyang coolant. Isa pa, hindi mapalamig dahil nga yung mga cooling pins ay nakakupi na. Kupi din ang mga linya ng coolant pababa. Kaya ganito ang nangyari dyan, kumukulo at hindi talaga pwedeng ibiyahe ito hanggang Baguio.
kahit papabikol, hindi talaga to uubra. Tanging paraan para maging komportable tayo at kalmado ang utak, palitan na natin ang kanyang radiator. Wala na tayong magagawa dito at hindi naman tayo magician. Nanghirap tayo ng radiator ng NMAX B2, medyo hindi kasya, 2 tornilyo lang ang pwedeng isalpak sa ibabaw, sa ilalim hindi. At eto na nga, umaandar na yan ng almost 30 minutes, hindi naman sumulak ang kanyang coolant. So meaning sa radiator talaga ang problema, hanap na lang tayo ng brand new o di kaya replacement kung saan man meron. Dahil may nagpahiram, maro-road test na natin ito hindi sa Bicol, hindi rin sa Baguio, kundi doon lang sa Bacoor. Satisfied ako sa takbo niya, talagang pag binigay ko yung birit ko yung ano niya, binibigay niya talaga yung tunay na ligaya na naramdaman ko sa pagmumotor. Yung open highway sa Ginaldo, umuwi ako ng 11:30. Sa oras ng gabi, di ba? Ang daming checkpoint, pero hindi ako natakot. Talagang May code to Pag sinasagad na mamatay At dahil umandar na, tinanong ko may kanya dyan kung alright ba tayo dyan? Alright.